headlines sa Pasada Balita ngayong Lunes, 23 sa buwan ng Marso 2026. Pasada Balita. Pagpapatupad ng trimester calendar system ng DepEd, aprobado na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Mamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka sisimulan na ng DA. Pasada Balita. Kwento sa pasahe sa LRT2, MRT3 at toll sa ilang expressway, epektibo na ngayong araw. Pasada Balita. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte posibleng mapadali ayon sa isang leader sa Kamara. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kakulangan ng pataba dulot ng giyera sa Middle East, banta sa produksyon ng pagkain. Pasada Balita. Kita mula sa ibayong dagat, Cuba patuloy na nakararanas ng nationwide blackout bunsod ng oil blockade ng Estados Unidos. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, TNT lusot kontra NLEX sa nagpapatuloy na PBA Commissioners Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga sintomas ng hemophilia ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Chito Miranda ng parokya at Gab Chiki nakijam sa isang grupo sa UP Diliman. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 3-term school calendar para sa mga pampublikong paaralan na sisimulan sa school year 2026-2027. Ayunin ng reforma na mapabuti ang kalidad ng edukasyon at maiwasan ang pagkaantala ng klase dulot ng kalamidad at iba pang sakuna. Anim ng bagong sistema mula sa 4 na grading period, magiging 3 termino na lamang na may mas mahabang araw ng pagtuturo at malinaw na schedule ng pagsusulit. Ayon kay Pangulong Marcos, makatutulong ito sa mga estudyante upang mas tuloy-tuloy ang pag-aaral at mabawasan ang pagkaantala sa mga aralin habang mababawasan din ang workload ng mga guro. Pasada Balita. Iba pa paksa ng mga balita, pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka sisimulan na ng Department of Agriculture. Detalye mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Sisimulan na ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng fuel assistance sa libo-libong magsasaka sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., naglaan na ang kagawaran ng 50 milyong pisong pondo upang ipamahagi bilang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng tigli 5,000 piso ang mahigit 9,500 na magsasaka na gumagamit ng makinarya sa kanilang pagsasaka. Batay ito sa datos ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. Layunin ng tulong na maibsan ang epekto ng mataas sa presyo ng krudo na nagpapataas ng gastusin sa produksyon at transportasyon sa sektor ng agrikultura. Nilinaw naman ng DA na ang makakatanggap ng lamang ng ayuda ay ang mga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, alinsunod sa itinakda ng batas. Bagamat inaasahang makakatulong ang nasabing pondo, aminado ang DA na limitado pa rin ito kumpara sa lawak ng epekto ng mataas na presyo ng krudo, lalo na sa mga magsasakang umaasa sa diesel para sa kanilang operasyon. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng hiwalay na fuel subsidy para sa mga mangingisda. Ako si Patrol 38, Jen Patrol na nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, hiwalay na Departamento ng Pangingisda sa gitna ng bumabagsak na huli, isinusulong sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Seri Ortega Bueno. Isinusulong ni
Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagtatatag ng inhiwalay na kagawaran na tututok sa sektor ng pangingisda. Ito'y sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbaba ng produksyon ng isda sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 417, ginigit ni Cayetano ang panukalang lumikha ng Department of Fisheries and Aquatic Resources o DFAR na tututok sa pangalaga at pamamahala ng yamang dagat ng Pilipinas. Ayon kasi sa report, tinatayang umaabot sa 45,472 metric tons ng isda ang nawawala sa bansa kada taon sa nakalipas na isang dekada na siya nagdudulot ng pangamba sa food security at long-term stability na naturang sektor. Kasabay nito ay lumabas din sa isang pag-aaral na may capacity constraints ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR matapos maitala ang pagbawas ng 28% sa kanilang workforce mula 2017 hanggang 2023 kahit na nadagdagan ang kanilang mga tungkulin. Dagdag pa rito na nanatiling kabilang sa pinakamahirap na sektor sa bansa ang mga mangingisda ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority at Department of Social Welfare and Development. Sa ganitong sitwasyon, sinabi ni Cayetano na kailangan ng malawakang reforma sa struktura ng pamahalaan para sa naturang sektor. Sa ilalim ng panukala, ang DFAR ang magiging pangunahing ahensya sa paggawa ng policy at regulation para sa sektor na hiwalay sa Department of Agriculture. Ayon kay Cayetano, mas nakatuon umano ang DA sa land-based farming. Layunin din ng panukalan na labanan ang illegal fishing sa pamagitan ng mas mahigpit na monitoring system, strict regulation at mas maayos na koordinasyon sa mga law enforcement agencies at non-government organization. Inaasahan din pag-isahin ng DFAR ang mga tungkulin sa kasalukuyang hawak ng iba't ibang ahensya tulad ng BIFAR, Philippine Fisheries Development Authority at mga programang pangdagat ng Department of Environment and Natural Resources upang maiwasan ang dobleng trabaho at mapabilis ang serbisyo. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Patriotism efforts naman ng pamahalaan para sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan, tuloy-tuloy ayon kay Pangulong Marcos. Ang detalye naman buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Patuloy ang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 1,400 overseas Philippine workers na at dandang mga dependents ang nakauwi sa bansa mula Marso 5 hanggang 17 ngayong taon. Dumating na rin anya ang ikatlong government chartered flight na may sakay na mahigit 150 OFWs at iba pang mga stranded na mga Pinoy. Tiniyak din ng Pangulo ang kanilang maayos na pansamantalang tirahan at transportasyon pauwi sa kanilang mga probinsya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang metodong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ay iba pang tampok na balita, pinagtibay muli ng Bureau of Customs ang ugnayan nito sa pribadong sektor matapos ang matagumpay na 5th General Assembly ng Customs Industry Consultative and Advisory Council. Layunin ng pagtitipon na isulong ang kooperasyon at gawing mas episyente ang mga proseso sa BOC, alinsunod sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang ease of doing business at palakasin ang kolaborasyon ng publiko at pribadong sektor. Binigyan din ni Chinese Filipino Business Club Incorporated President Gerald Uy Chan ang malaking pagbabago sa ahensya sa ilalim ng mismong pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon kay Chan, sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Nepomuceno, muling nabuo at naibalik ang tiwala sa BOC at naging posible ang pag-unlad. Parito, naging epektibong plataporma rin anya ang CICAC dahil hindi lamang pinapakinggan ng pribadong sektor kundi aktibong bahagi na ng mga solusyon mula anya sa pagiging ahensyang iniiwasan. Isa na ngayong institusyong nirerespeto at pinagkakatiwalaan ang Bureau of Customs. Pasada Balita. Sunod ang pagkakaakda sa panukalang naglalayong magpatupad ng mahigpit na transparency sa Philippine downstream oil industry, iginit ni Senador Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng absolute transparency at pagiging tapat
sa kanilang tunay na gastos. Ang mga kumpanya ng langis, halip na basta-basta na lamang nagdedeklara ng dagdag presyo dahil sa mga nangyayari sa ibang bansa. Sa ilalim ng Senate Bill number 641, sinabi ng senador na magkakaroon ng kapangyarihan ng Department of Energy na obligahin ang mga oil company na magsumite ng actual cost component o ang tunay na detalye ng kanilang gastusin sa bawat litro ng petrolyo. Magiging automatic aniya ang pagsusumiting ito kapag umabot sa itinakdang presyo base sa Mean of Platts Singapore na average price ng Dubai crude oil. Binigyang diin ni Senador Tulfo na dapat ng tuldukan ng tila pagsasamantala sa mga external events para lamang ipasa ang pasanin sa mga consumer. Matagal nang isinusulong ni Tulfo ang pag-repeal sa oil deregulation law simula pa noong nasa Kamara pa lamang at isa rin siya sa mga pangunay nagsusulong ng hakbang para bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na otomatikong suspendihin ang excise tax sa langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Pasada Balita. Samantala, lifestyle change remark ng mismong hepe ng DOE, binanatan ng mga grupo ng manggagawa. Kanya nagbabalik Patrol 38, Gen Patrolya. Bariing kinundina ng kilusang Mayo 1 ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin kaugnay ng panawagan nitong lifestyle change sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ayon kay KMU Chairperson Jerome Adonis, dismayado ang kanilang grupo at tinawag niyang mata pobre ang naturang pahayag dahil sa hirap na nararanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Git ng grupo, huwag dapat isisi sa mga manggagawa ang krisis, kaya hindi dapat sila ang mag-adjust sa sitwasyon. Binigyan din ng KMU na sa halip na lifestyle change, mas nararapat umanong tugunan ng pamalaan ang ugat ng problema, kabilang na ang pagtatanggal ng VAT at excise tax sa produktong petrolyo, pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Nababahala rin ang grupo ng mas malawak pang kilos protesta sa mga susunod na araw, lalo na sa pagdiriwang ng araw ng paggawa sa Mayo at Primero, kung patuloy umanong mabibigo ang pamalaan na maglatag ng konkretong solusyon sa krisis. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Department of Energy hinggil sa pahayag ng grupo ng mga manggagawa. Ako si Patrol 38, Gen Patrol na nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Lifestyle change. Ha? Oo nga, parang bago sa akin yun. Alam ko, ang dapat, lifestyle check sa mga nasa gobyerno. Kasi sa panahon ng krisis, dapat lahat tayo makaranas ng ikangay pantay-pantay. Di ba? Hindi yung tayo lang ang maghihigpit ng sinturon. So ngayon, anong ibig sabihin? Paano ba yan? Madam Secretary Sharon Garin, pakipaliwanag nga po sa amin. In fairness ilang beses na natin siyang kinokontak simula pa nung nakaraang linggo. Pero mukhang hindi yata Curious nagigising lang ako na, eh. Curious na lang ako paanong lifestyle Ba't change. parang galit ka yata? Ngayon lang kita nakitang nag-react ng ganyan Hindi. Lifestyle change. Change. Hindi charter change ha. Oo, ano ibig sabihin niya? Ano, ibig ba sabihin si Johnny Ibanez ay hindi nasasakay ng kanyang Rolls Royce Ay, hindi naman talaga. at siya ay Kayin lang sasakyan ko. siya ay mag-OOTJ na lang? Pwede naman yun. Mga OTJ. Owner type Jeep. Kala ko. Ganun ba? Kala ko. Hindi naman pwede. Hindi mabwede. Oh, Dapat all. Diba? Dapat yung, para hindi po tayo masabihang mata pobre quote-unquote ng mga grupo ng manggagawa, pakipalinaw naman po, Madam Secretary. At nakikita na ho namin yan sa mga public utility vehicle. Oo, nararanasan natin yan. na po Yung mga namin. nasa middle class. At saka yung medyo upper ng konti. Pero yung mga official po ng pamahalaan, paano pong change ang gagawin ninyo sa uri ng inyong pamumuhay? Sige nga, kayo po ba'y handang sumabay sa amin sa pagbiyahe sa mga pampublikong O kaya ay sasakyan? magbisikleta kagaya ni Congressman sino ba yun? Ay, si Waykurat. Congressman Tsaka si Waykurat. si dating PNP chief, ngayon na MMDA-GM. Oh! Nicolas Torre III. Handa ba nagbabay. kayong sumabay kay GM Torre? Oh, isa pa. Handa ba kayong sumabay sa mga ordinaryong mamamayan na naglalakad?
papunta at pauwi. At handa ba kayong magpawis hanggang sa loob ng mga bus? Ba't naman magpapawis? Sa loob ng mga jeep pala. Sa amin lang naman, Madam Secretary, with your indulgence, medyo dagdag na paliwanag lang para maintindihan ng mamamayan, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan, kung ano yung sinasabi ninyong lifestyle change. Ayan. Kasi sa mga ordinaryong mamamayan, kulang na lang maubos yung tawag doon. Wala na kang ihihigpit Wala na sinturon ng belt. Oh. Diba? Baka nga wala ng salawal. Wala na nga rin kumot na sasama-samahan Grabe diba? naman. So, yun lang ang sa amin pakipaliwanag lamang Sa English po ng kasi may kasabihan Ano? If you plan to fail, you fail to plan. Sino naman If you fail to plan, you plan to fail. Sino naman Vice nagsabi versa. niyan? Nabasa ko lang. Eto na nga sa iba pong sa iba pong paksa ng mga balita sa oras na 17 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. Pagbabantay sa mga online games gaya ng Roblox, pinaigting ang PNP. Kasunod na rin ang pinangangabang kaso ng child exploitation. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Pinaigting ng PNP ang kanilang intelligence monitoring sa mga online gaming application para matukoy kung ginagamit ang mga ito sa mga criminal activity. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nabunsod na rin ito ng nakababahalang ulat ng pagtaas ng bilang ng mga minor de edad na gumagamit ng mga online platform na maaring nagagamit sa pananamantala sa mga minor player. Payag ng PNP Chief na kanya nang inatasan ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagbabantay sa mga online gaming activities hindi lamang sa Roblox kundi pati na rin sa iba pang aplikasyon upang di magamit sa anumang uri ng krimen. Base sa report, sinasamantala ng mga predator ang interactive features ng sikat na online platform na Roblox para mag-groom at mapagsamantalahan ang mga minor de edad. Dagdag pa ni PNP Chief General Nartates na nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Information and Communications Technology o DICT at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang imbestigahan ang mga illegal na aktibidad sa Roblox. Git pa ng pulisya na hindi lamang Roblox ang saklaw ng mga hakbang na ito dahil sakop din ng kanilang mahigpit na pagbabantay ang iba pang online gaming at social platforms. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Asosyasyon ng mga panadero sa bansa hindi muna magtataas ang presyo ng tinapay kahit mahal na ang mga produktong petrolyo. Good news! Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Ana all. John, tiniyak ng grupo ng mga bake shop na hindi pa gagalaw ang presyo ng kanilang mga produkto sa ngayon. Ito ay kahit ramdam na anya ng mga maliliit na paraderya ang bigat ng mataas nilang gastusin dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Mr. Lucito Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na hanggat maaari ay pinipigilan nilang itaas ang presyo ng tinapay upang hindi magpanik ang mga Pilipino sa panahon ng krisis. Ipinaliwanag ni Chavez na tradisyon na ng mga panadero na hindi agad itaas ang presyo dahil mas mahalagaan niya na mapanatili ang tiwala ng mga mamimili. Gayunman ay iginit ni Chavez na kung sakaling dumating ang panahon na maaapektuhan na ang kalidad ng kanilang mga produkto ay posibleng magbago ang presyo sa merkado, lalo na ang banta o malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng LPG at mga imported na sangkap ng tinapay. Sa ngayon, anya ay naglalaro sa 2 hanggang 5 piso ang presyo ng bawat piraso ng pandesal, habang ang Pinoy Tasty naman ay 44 hanggang 50 pesos kada balot. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tala DPWH, pinag-aaralan ng paglalagay ng panibagong exit ramp sa NAIA Expressway patungong Terminal 3 ng NAIA. Ang pag-uulat mula kay Patrol 5 ay Yupanco.
Pinag-aaralan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paglalagay ng panibagong exit ramp sa NAIA Expressway o NAIAX patungo sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Layunin ng proyekto na mapapaigi o mapabuti yung daloy ng trapiko at mapadali ang access ng mga pasahero patungo sa paliparan. Ayon sa DPWH, bumuo na ng isang technical committee upang suriin at aprubahan ang naturang off-ramp na matatagpuan sa Newport Complex. Ang proyekto ay pinunduhan ng San Miguel Corporation na naglaan ng hanggang 5 bilyong piso para sa konstruksyon ng exit ramp. It is patrol number 5. Ay pang parisang balamatol ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng fuel subsidy sa mga mangingisda sa buong bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong gamit ang natitirang pondo habang tinatapos ang supplemental agreement kasama ang Development Bank of the Philippines. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, inaasahang madaragdagan ng 50 milyong piso ang pondo para sa subsidiya na makikinabang ang nasa 15,000 pang mangingisda sa buong bansa. Iginit naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi dapat maapektuhan ang pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ang kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ngayon, mahigit 10,000 benepisyaryo na ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Federation of Free Farmers Cooperative na mararamdaman sa susunod na anihan ng palay ang epekto ng pagtaas ng presyo ng abono dulot ng mahal na krudo. Ayon kay FFC National Manager Raul Montemayor, nagsisimula na ang pagmamahal ng abono at may mga ulat na magdodoble na ang presyo ng ilang fertilizers. Itinanimaan niya kasalukuyang inaaning palay noong mas mura pa ang abono kaya't sa susunod na planting season at sa harvest season pamararamdaman ang buong epekto ng mataas na presyo ng langis. Ipinunto ni Montemayor na mapipilitan ng mga magsasaka na dagdagan ang gastos o bawasan ang paggamit ng abono na maaaring magresulta sa mababang ani. Tinatayaan niya makikita ang epekto sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan sabay ng susunod na harvest cycle dahil maraming gastusin sa pagsasaka ang nakadepende sa presyo ng langis. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headline, medyo good news ito dahil simula ngayong araw, makikinabang ang mga pasahero ng LRT2, MRT3 sa 50% diskwento sa pamasahe. Ayon sa Department of Transportation, sa ilalim ng bagong fare rates, naglalaro lamang. Magagawa niyo pang maglaro Sa halagang 7 pesos 50 centavos hanggang 17 pesos at 50 sentimos ang pamasahe sa LRT2 na bumabaybay sa kahabaan ng Recto hanggang Antipolo at Marikina. Habang nasa 6 pesos 50 sentimos hanggang 14 na piso o 14 pesos ang magiging pamasahe sa MRT3 na nagdurugtong mula North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City. Ayon pa sa DOTR, ipinatupad ang hakbang upang maibsan ang pasanin ng mga mananakay o pasahero sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa pamunuan ng LRT1 upang maipatupad din ang kaparehong diskwento sa pamasahe pero ayon sa Light Rail Manila Corporation na siyang operator ng LRT1, wala pang pinal na desisyon hinggil sa nasabing rekomendasyon. Quezon City. Alamin po natin ang special report na ihahatid ni Angelo Baino.
Pinangunahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang isang ceremonial check turnover para sa Quezon City na ginanap sa Quezon City Hall. Personal na iniabot ni GML Robles ang chequeng nagkakahalaga ng higit 20.4 milyon pesos kay Mayor Joy Belmonte. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa bahagi ng lungsod mula sa Lotto shares para sa panahon ng Hulyo hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa PCSO, ang pondo ay inaasahang makatutulong sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyong panlipunan at mga programang pangkalusugan para sa mga residente ng lungsod. Ipinapakita rin ng turnover ang patuloy na matibay na ugnayan sa pagitan ng PCSO at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na layuning mapalawak ang serbisyong ibinibigay sa publiko. Bahagi ito ng mas malawak na adhikain ng PCSO na makapagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng tulong sa mamamayan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kaawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan po tayo mga kababayan natin Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kaawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isang ekonomista at dati pong tagapangulo ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na si Professor Emmanuel Leyco. Prof. Leyco, good morning po. John Ibanez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Prof. Good morning po, Prof. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya ngayong umaga. Po, kami po ang unang-unang magpapasalamat. And direct to the point na po, Professor Leyco, yung binabanggit mo, Kuyang Drew, may tuturing na bang krisis Opo. itong nararanasan natin, bunga ng digmaan sa gitnang silangan, Meron Prof? kasing magkasalungat po na pananaw. Ang Malacanang. At? Sabi, hindi pa krisis. Lalo yung ibang mga ekonomista rin, pati si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Senator, krisis na ito. Pero sabi ng Malacanang, no, it's not yet. Sa inyong pananaw po bilang isang ekonomista, Professor Leyco, ano po ang reaksyon niyo po rito, sir? Kung sa punto po pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa, ay ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Sa akin pong tingin. Hanggang saan po level, Professor Leyco, ng mga mamamayan? Hanggang middle class po ba o mga upper middle class? Ang apektado nito? Ay opo, pati po ang mga middle class. Bagamat kakaunti ang middle class, sapul na po sila. Maaari pong meron silang naiipon, pero yung kaunting sobra na kanila pong kinikita ay nababawasan na rin dahil po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung sila po ay nagmamaneho, apektado po sila. Pagka po sila ay namimili, nakikita na po sa pamilihang bayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon po, kung sasabihin po na sino ba ang pinakamalaki o pinakamabigat ang nararamdaman sa pagtaas ng presyo, yung pong mga minimum wage earners natin na mahigit po para pong sa kanila po mga halos 5-7 milyong mga Pilipino ang minimum wage earners. Ibig sabihin po, pagka tumaas ang presyo ng bilihin, wala po silang ibang pagkukuhanan.
dahil yung minimum wage nila tutuusin po parang hindi pa po sapat para po sa kanilang mga binibili para sa pang-araw-araw po. So, minimum wage earners, sapul na sapul sila. Ang atin pong mga middle class, nanganganib po na dumausdos ang kanilang mga take home o kaya po ang kanilang mga ipon dahil humuhugot na rin po sila sa kanila pong mga ipon. Po. So bilang isa pong ekonomista, Professor Leyco, ano naman tayo, punta naman po tayo sa panig ng pamahalaan. Nasasapatan po ba kayo sa galaw ng pamahalaan natin sa kasalukuyang sitwasyon, Prof? O may kulang pa? Alam po ninyo, ang natatandaan ko, humingi ng, kung hindi ako nagkakamali, mismong ang Pangulo ang humingi ng emergency powers. Ganun pa man, maski na hindi po sila ang humingi, ibinigay na po ng Kongreso ang emergency powers para po tanggalin ang excise tax. Nasa Malacanang na po yan, kulang na lang po ay pirmahan ng Pangulo at ipatupad ang pagtanggal ng excise tax based doon po sa emergency clause ng batas na naglagay po ng excise tax. Habang hindi pa po pinatutupad, Professor Leyco, okay pa po ba sa inyo ang galaw ng pamahalaan? Sa palagay ko po ay hindi na kulang na po ito. Meron na po kayong kakayahan na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bili ng petrolyo na binabalikat ng mga mamamayan tapos hindi pa po ginagawa. Para pong kulang po yan. Nasa iyo na ang policy instrument, nasa iyo na ang kakayahan para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo sa mga mamamayan, hindi pa po ginagawa. Sana po ngayong araw, pirmahan na po ng Pangulo yan. Right. Binabanggit po nila at ng ilan pang mga opisyal ng pamahalaan, with your indulgence, Professor Leyco, sabi po nila don't panic. Everything is under control. Can you comment on that, Prof. Leyco? Hindi ko po alam kung ano ang tinutukoy nila na under control. Ang presyo ng petrolyo ay wala po sa kontrol ng pamahalaan. At ang bigat nito ay hindi nila nakokontrol. Kaya po sa kanila po, hindi sila nagpapanik, pero ang mga mamamayan nagpapanik. Bakit po? Ang batayan ng pamahalaan para sabihin na under control, meron daw po tayong petrolyo sa loob Supply ng daw 30 po, days. sapat daw po. Sapat daw po. Opo. Pero Bibili pa. bumili pa sa merkado ang pamahalaan. Pero sa punto naman po sa paningin ng mga mamamayan, hindi na po nila kaya yung patuloy na pagtaas ng presyo. So, nagpapanik na ang mga mamamayan. May krisis na po sila. So, kung supply, ang paningin ng pamahalaan, kung meron silang pagkukunan at hindi sila nagpapanik, ang mga mamamayan po, kulang po ang kanilang kinikita. Wala po silang ipon. Kaya po pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, hindi na po nila abot. So, sa kanila, krisis na po yun. Marami na po. Halimbawa po, ang mga middle class, hindi na po nagmamaneho. Hindi na po sila lumalabas kasi tinitipid na po ang kanilang petrolyo. Ang mga pangkaraniwang mamamayan, pagka nakita nila ang presyo sa pamilihang bayan, hindi na po sila katsagaan na lang po yung kanilang makakayanan at pinaghahati-hatian na lang pagdating po sa kanilang hapagkaanan. Opo. Prof, bukod pa po yan sa pagdaos-dos po ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa tingin nyo, ano yung posible pong maging epekto nito lalo't namimiligro pang humina ang performance po ng piso dahil nga po sa krisis na ito? Doble dagok po yan para po sa mga mamamayan. Tumaas ang presyo ng petrolyo dahil po sa digmaan sa gitnang silangan, tataas na naman po yan o tumaas na uli dahil naman po sa pagdaos-dos ng halaga ng piso kontra dolyar. Para lang po maunawaan po nating lahat, ang pambili natin ng petrolyo ay dolyar. At para makakuha tayo ng dolyar, magpapalit po tayo ng piso para makakuha tayo ng dolyar. Ngayon ang palitan po ay mahigit na po sa 60.
Kung nung nakaraang linggo, nasa 58, 59, nadagdagan ng 2 piso ang para makabili tayo ng bilyar na ipambibili naman po natin ng petrolyo sa merkado. Po. So, doble dagok po yan. Lalo pong tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil lamat naman po gumagamit ng petrolyo ang mga pabrika, ang ating pong mga bukirin, ang ating pong mga mangingisda, lahat po ay gumagamit ng petrolyo. Kaya po malawak ang pagtaas ng presyo yan. Kaya po ako, personally, tinuturing ko po na krisis po ito. Hindi po ito pangkaraniwang problema na pwede po nating hintayin ang pagdaan ng araw. Hindi po. Nasasapatan po ba kayo dahil simula po ngayong araw, Professor, with your indulgence, magiging kalahati na lamang po or 50% ang discount sa pamasahe sa LRT2 at MRT3 at hinihimok pa nila ang LRT1 na magpatupad din po ng ganong diskwento. And at the same time, nagpapatuloy po ang pamamahagi ng cash assistance ng pamahalaan. Sapat po ba ito, Professor Leyco? Yung pagbawas, pagbibigay ng diskwento sa MRT po yata. LRT tsaka MRT3 po, Prof. Opo, makakatulong po yan. Kung mamarapati nila, pwede po nilang ilibre na lang. No? Kaya naman po ay selective. No? Yung mga pupunta sa kanilang mga trabaho, bigyan po nila ng libreng sakay. Magpakita ng ID ng empleyado para po mabigyan ng sakay. Pero hindi po sapat yan. Dahil makatipid man sila sa transportasyon, hindi naman po sila makatipid sa kailangan nilang hin sa mga pamilihang bayan dahil tumataas po ang presyo ng mga bilihin. Yung pong mga ayuda, tama po yun. Ipamahagi, bilis-bilisan po. At kailangan po talaga, mahirap po talaga ang magpamahagi ng ayuda. Kailangan po isbilisan dahil ngayong araw na ito, nararamdaman na ng mga mamamayan ang hirap ng mataas na presyo ng bilihin. Dalawang araw yan, totoong sinabi ng ating Bukas mga mamamayan. may third round na pala bukas, Prof. Malaki-laki ulit yung Malaki-laki bukas. po ulit bukas. Kaya nga po, makikita naman natin ang pila sa mga gasolinahan. Silingin, meron na po. Ito po, no, kung halimbawa po hindi natanggalin ang excess tax, ang value-added tax ay percentage po yan ng kanilang kinukolekta ng presyo ng petrolyo. 12% ang kinakaltas. So, maski dalhin nila yung excise tax, malaki pa rin ang nakukolekta ng pamahalaan. Sa value-added tax, mapapagpunuan ang value-added tax yung excise tax na kinukolekta sa petrolyo kung titigilan na po nila yon. Okay. So wala po sa kanilang wala silang mababawas sa kanila kung tanggalin lang excise tax. Yun po, So kailangan pati VAT, Prof. ay tama po. Dahil bigat po, mas malaki nga po ang Suspension ng VAT? suspension, pero review na rin yung oil deregulation law dahil ang sabi nila kaya patupad ng oil deregulation law para po mas stimulate ang kompetisyon. Opo. Ano nangyayari? Ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po susunod. sila. Po. Wala tayong nakikitang kompetisyon. Siguro parang ilan na kompetisyon sa mga iba't ibang mga gasolinahan, pero hindi po yan significant, hindi po yan na malawakan. So, siguro po sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan. Wala po tayong toyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat. So, tingnan naman po natin kung pwede nating magawa. Tingnan natin kung paano natin mapipigil yung landed price dito sa Pilipinas. Dahil ang angkat po yan ay mga private sector, mga private oil companies. Pagka pumunta po yan dito sa Pilipinas, na pating na mga petrolyo sa Pilipinas, kontrolado na ng mga oil companies ang presyo na kanilang ipapataw dito po sa ating merkado.
loob ng merkado. Hindi po totally na dependent tayo sa presyo sa merkado sa world market. Meron pong presyo na itinapataw ang mga oil companies dito po sa loob ng Pilipinas. At meron din pong buwis na tinakalpas ang pamahalaan sa bawat litro ng petrolyo na ipinagbili sa merkado. So, ang pamahalaan at ang private oil companies, sila po together ay malaki po ang control nila sa presyo ng petrolyo na binibili ng mga mamamayan. Opo, Prof, last na lang po on my part po. Prof, kumusta naman po ang inyo pong, ano po ang inyong tugon naman o reaction po ninyo doon naman po sa mga ipinatutupad po na iba pang solusyon, lalo po sa private sector, sa government, yung pagpapatupad po ng 4-day work week. Makakatulong po ba ito? Sa ibang sektor po, Makakatipid ba? siguro, sa ibang sektor, okay siguro na magkaroon ng 4-day weekend. Pero po sa mga pabrika, sa mga iba't ibang mga industriya, ang 4-day weekend is basically pagbawas po ng isang araw sa buong linggo. Hindi po yan magagawa na sabihin i-compress sa 4 na araw ang 5 araw. Meron pong mga pag-aaral na beyond 8 hours, ang productivity natin ay nababawasan. Hindi na po ito katulad nung bawat oras na ginugugol natin sa ating mga tanggapan, sa ating pong mga pabrika. Hindi po, ako po, personally, hindi po ako pabor doon sa 4-day weekend para po sa lahat. Siguro po, merong ilan na pwede ang 4-day weekend dahil po ang productivity naman natin ang magsasuffer. Ngayon po, ang isang malaking problema natin ay ang paglago ng ating ekonomiya. Kapag ang productivity natin ay nabawasan, ang purchasing power ng mga mamimili ay humina dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na hindi naman po tumataas ang ating sweldo, ang nanganganib po natin dito ay ang paglago ng ating ekonomiya sa kabuuan. Nakita po natin ito noong 2025, yung third and fourth quarter, bumagal po una ang public spending, pagkatapos sumunod na rin po ang household spending. Bumagal kaya po ang ating overall GDP growth rate noong pong 2025 ay umabot lang po sa 4.4%. Malayong-malayo dun sa 5.5% na tinatarget ng ating pong pamahalaan. So, hindi po makakabuti sa ating pamahalaan, sa ating pong kabuhayan ng buong bansa ang nangyayari po sa atin. Professor, with that, maraming salamat po sa pagkakataon, and from time to time, aabalahin po namin kayo dahil alam naman natin na mukhang marami-rami pa ang araw na gugugulin para makabawi tayo sa ating ekonomiya. Sana matapos na itong gera. Apo. Thank you, sir. Good morning po. Ingat po. Good morning Salamat po po. at maraming salamat. Po. God Mabuhay bless, po tayong Prof. lahat. Po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan ng dating presidente po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at isang ekonomista, si Professor Emmanuel Leyco. Alta nga po muna, alamin po natin ang ating pong almusalin hanggang mga hapunan mula po sa ating ina. Ang ina nating lahat sa palenggang inaabangan po natin, walang ibang may bitbit po na may wagang bayong si Aling Beth Samson. Aling Beth! Aling Beth, magandang morning! Magandang Lunes ng umaga, mga inang Maganda ba lahat talaga? dyan. Maganda ba talaga? Pwede na rin. Kailangan gumanda kasi Lunes eh. Naman. Yeah, kailangan mag-start tayo ng araw ng Lunes ng maganda para isang linggong chill. Ayan. Almusal namin. Ayoko munang bumili ng pandesal dahil may nakasagap akong 7 rito. Pareho halaga ng pandesal. Pero lumiit naman daw. Ayan. Dito muna ako sa iba. Kakain muna kami ng biko. Naka-styro yan, 50 pesos with matching latik. 50 lang yan. At yung dalawang choco na titimplahin ko sa tubig na kulo ay 28 pesos. So, 78 pesos ang almusal. Naturalmente, bibili ka ng 1 kilong bigas para sa maghapon sa halagang 60 pesos. Hindi pa nagtataas, Aling Beth?
Ganun pa rin ang ginagamit ko, 60 pesos. Inaayos ko na lang ang paghuhugas. Tumaas ang mga bigas. Wala na yung mga bababang bigas na nakakaraang araw na 40 to 46. 50, 51, 53, 60, 65 ang presyohan ng bigas ngayon sa mga Ay, palengke. So yung mga namimili, pag bumibili ng bigas, 50-50 na rin yung BP. 50-50, 50-50. Nakatirik ang mata, 50-50. Ayan, mahal na. Mahal na talaga. Ayun, ako, wala tayong magagawa. Kakain tayo, kailangan natin bumili. So, ang aming hapunan at tanghalian, nakabili naman ako ng 1.3 kilo ng manok. Syempre, hanggang hapunan na yan. Pero ang tanghalian namin, ako ay magluluto ng tinulang manok. Wow. Sarap pa, iba, Sabaw diba? pa May ang sabaw ulam na. naman. Correct. Pati mamayang gabi, sarap, John. Ang ulam namin na tinulang manok, sasahugan ko yan, mura sa sayote. Kaya nakabili ako ng sayote na malaki na 12 pesos. Tapos ang bawang sibuyas luya, pag iginisa ko yung tinulang manok ko, ay nagkakahalaga ng 15. At lalagyan ko ng dahon sili na halagang 15 pesos din. At ang mantika ko 30. Wala na akong nahinging malunggay sa kapitbahay. Naunahan na naman ako. So sa hapon na naman, dahil 1.3 yan, pagkakasyahin ko yung manok na yan hanggang gabi. Ang ulam sa gabi, nako John, Julo, adobong tuyong manok. Pag may natira dyan, di pansasangag kinabukasan, di ba, John? Ang sahog lang yan, bawang toyo at saka suka lang, di ba? Tapos yung adobong tuyo na yan 20 pesos lang yung bawang tsaka toyo at suka So 20 pesos yan. Pag sinamatatal mo yung aking almusal, pati bigas, tanghalian at hapunan sa 1.3 kilos ng manok, that makes 464 pesos. Pasok pa sa budget. Pwede pa. Makamura Kailangan pa, ipasok Aling sa Beth. budget. Kailangan, alam mo, John tsaka Drew, kasi one of these days, bakasyon ng mga bagets. Lang. Mas magastos pag ang mga Kailangan bata pag-ipon. Next week na nasa yan. bahay. So yung mga subi-subi ko ng mga barya-barya, ititira ko yan para sa kanila. May pang-merienda na sila. So yung kanilang binabaon, papasok na yun sa mga subi-subi ko para meron din silang food sa maghapon ngayong panahon ng Kwaresma. Ayos. Ayan. Iba ka talaga, Aling Beth. Siyempre, aral ako sa'yo, John, tsaka Drew. Matuturuan niyo paano magtipid. Pati yung pinagtirihan ng pinag-anuhan ng manok, pangsasangag kinabukasan, di ba? Tama. Sarap nun. Correct. Ayan, para sa Tanga Pasada Balita on a Monday, may tropa lang yun, Mama Beth Samson ng DWIC, nagbabalita lang tama kahit anong panahon. Magbabudget pa rin tayo ng tanga. Back to you guys. Good Ingat po, Aling morning. Beth. Good morning. Happy weekend. Balita. Iba pang tampok na balita, maaaring mapabilis ang pagdinig ng House Committee on Justice kung hindi magsusumite ng ebidensya si Vice President Sara Duterte. Ito naman ang sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga leader ng Kamara, matapos sumagot ang Vice President na sinasabing pamumulitika lamang ang naturang pagdinig. Matid na 2 pagdinig ang inilaan ng Kamara para sa nasabing mga reklamo laban kay VP Sara, sa darating na Marso 25 at isa sa Abril 14. Ito po sa 25, ina-expect po natin na i-rule po namin yung mga motions. So, we expect na sa April 14, madadala na yung mga isasabpina. Like for example, mga documents po, subpoena duces tecum, at mag-i-issue din po kami ng subpoena at testificandum. So, ibig sabihin po ng subpoena at testificandum sa Laysay. So, yung subpoena duces tecum, ibig sabihin ng documentary, yung mga dokumento, yun po yung mga isasabpina sa mga ahensya na nais o mahalaga po ang magiging papel dito po sa impeachment. Kagaya po ng bangko, ng AMLAC at kung ano-ano pa. Kurito o bukod dito, posible rin na anyang umabot pa ng hanggang 6 na pagdinig ang pagtalakay sa impeachment complaint kung susumite ng ebidensya ang kampo ng Vice Presidente. Kung hindi po magsusumite ng ebidensya ang ating Vice Presidente, baka mas mapabilis pa po. Kasi ako po, sa totoo lang, ina-expect ko siguro baka at most 6 na hearing. Kasi kung may mga iba pa pong nais talakayin. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay 2 impeachment complaint na parehas may 6 na grounds. Bagamat intertwined or pare-parehas halos similar po yung mga grounds, isa pa po yung pag-uusapan kung ito ba ay i-consolidate. So, yan po yung mga pag-uusapan.
Naman po ang tinig ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Mandala epektibo na ngayong araw ang 2 buwang toll discount para sa mga public utility vehicles at mga sasakyang ginagamit sa freight services sa mga pangunahing expressway sa bansa. Sa gitna ito ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Department of Transportation, ipinatupad ang diskwento sa North Luzon Expressway, South Luzon at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollways. Kabilang din sa magpapatupad ng diskwento ang Cavitex, R1 Expressway Extension, MCX sa Muntinlupa Cavite Expressway at Subic Clark Tarlac Expressway. Sa clown ng diskwento, mga jeep, bus at mga cargo truck kabilang ang logistics at transportation ng mga essential goods. Sa ilalim ng bagong toll rates, makakatipid ng hanggang 18 pesos kada biyahe. Ang mga jeep habang aabot naman sa 47 pesos at si 32 pesos ang matitipid ng mga bus at cargo vehicle. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Monday, March 23, 2026. Pasada Balita. Pagpapatupad ng trimester calendar system ng DepEd, aprobado na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka sisimulan na ng DA. Pasada Balita. Diskwento sa pasahe sa LRT2 at MRT3 at toll sa ilang expressway, epektibo na ngayong araw. Pasada Balita. Impeachment complaints laban kay VP Sara posibleng mapadali ayon sa isang leader sa Kamara. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kakulangan ng pataba dulot ng gyera sa Middle East, banta sa produksyon ng pagkain. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibahing dagat, Cuba patuloy na nakararanas ng nationwide blackout bunso ng oil blockade ng Amerika. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, TNT nakalusot kontra NLEX sa nagpapatuloy na PBA Commissioners Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga sintomas ng hemophilia ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Chito Miranda ng parokya ni Edgar at Gab Chiki nakijam sa UP Diliman. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa detalya ng iba pang mga balita, kinwestiyon ng isang election lawyer ang naging desisyon ng Commission on Elections ay absuelto si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal nitong Statement of Contributions and Expenditures habang pinanatiling may pananagutan ang mga donor nito. Ayon kay Attorney Romulo Romimac Macalintal, kung hindi may tuturing na kandidato, quote-unquote, si Senator Marcoleta sa oras na natanggap ang pondo, dapat hindi rin saklaw ng batas ang mga donor. Diyan niya maaaring piliin lamang ang legal application at iginiit na kung ano ang ipinatutupad sa senador, dapat ding ipatupad sa mga nagbigay ng kontribusyon. At tatandaang batay sa resolusyon ng COMELEC, ilinaw na bagamat hindi sumunod si Senator Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code hinggil sa kumpletong pag-uulat ng kontribusyon, wala itong kaukulang parusa dahil na-repeal na ito ng Republic Act 7166 bilang election offense. Maniginit ng COMELEC na mananatiling saklaw ng Section 99 ng Omnibus Election Code ang mga donor, guutos na iulat ang kanilang kontribusyon sa loob ng 30 araw matapos ang mismong halalan. Pasada Balita. Hindi naman katanggap-tanggap para sa election watchdog na kontradaya ang pagbasura ng Commission on Elections sa motu proprio investigation ito sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Iginiit ni kontradaya convener Professor Danilo Araw, dapat pa ring ideklara sa SOSE ang natanggap na pondo kahit ibinigay ito bago magsimula ang panahon ng pangangampanya. Bukod pa rito, tungkulin din anya ng mga kandidato na i-compel ang mga gustong mag-donate na ibigay ang mga pangalan nito.
Noong November 7, 2025, ito yung time na nagbigay ng pronouncement si Marcoleta through another news media organization. Mahaba-haba yung paliwanag niya. Sinabi niya na yung mga campaign donor niya ayaw magpakilala, kaya napilitan siyang gawing zero yung kanyang campaign contribution. Pero inamin niya na may nag-contribute sa kanya. So doon, ang sinabi namin sa Section 98 at saka Section 107, dapat kung pipirma ka at under oath naman yung iyong pag-fill out ng SOSE, dapat totoo yung sasabihin mo. Samantala, hinimok din ni Professor Araw si dating Congressman Mike Defensor na isiwalat naman ang katotohanan. Medyo weird ang sitwasyon na walang pananagutan si Marcoleta pero may pananagutan sina Defensor, sina Biray at saka sina Espiritu na nagbigay ng 75 million sa kanya noong kampanya. Kaya nga, regardless of what we feel toward Defensor, tama rin naman na double standard, yun yung terminong ginamit niya Pero ang challenge naman kay Defensor sa puntong ito, isiwalat na niya kung ano yung nalalaman niya at kung bakit nag-request siya ng anonymity before nagbigay siya ng pera kay Marcoleta. Marami silang dapat ipaliwanag pero dapat naglalaglagan na rin lang tayo, nilaglag na sila, edi ilaglag na rin nila si Marcoleta at isiwalat yung gusto nilang, yung alam nila. Maglaglagan na sana tayo. Po ang tinig ni Contradaya Convener Professor Danilo Araw sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ang pagkakataon pong ito mga kabalitan, kabalitaktakan, pinalad po tayong makakausap. Ang isa na si tinuturing na suki ng programa pagdating naman sa usaping eleksyon. Walang kakupas-kupas. Ang veterano. Siyempre. Oo. Ang veteran election lawyer. Senior moment. Aha. Nga awiting hindi malilimutan. O, di ba? Si Attorney Romulo Romy Mac Makalintal. Attorney Romy Mac, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ LO Channel 23. Attorney Mac, good morning. Hi, good morning. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Right. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon dahil kailangan nating bigyang linaw ito, Attorney Romy Mac, itong issue na ito. Binabanggit na absuelto, quote-unquote, si Senator Rodante Marcoleta. Ano po ang tindig niyo dito, Attorney Romy Mac? Well, ang sa akin, kung ma-acquit si Marcoleta, dapat pati yung mga donors, di ba? Ang sabi ko nga doon sa akin statement, what is sauce for the goose must be sauce for the, or what is sauce for the gander must be sauce for the goose. No, na kung walang kasalanan si Marcoleta, paano magkakaroon ng kasalanan yung donors? Ang sinasabi kasi ng COMELEC, kasi daw si Marcoleta hindi pa kandidato on the date na matanggap niya yung nasabing donation. Kung hindi pa siya kandidato, ay di ang mga donors wala rin kasalanan kasi hindi sila nagbigay sa kandidato. Nagbigay sila sa isang private person, di ba? Kasi ang sinasabi ng batas sa Section 99, yung mga contributors na nagbigay sa isang kandidato ay dapat mag-report. Yun ang sinasabi ng Section 99, yun ang sinasabi kasi ng COMELEC kung bakit ang mga donors daw ay liable kasi hindi sila nag-report. Paano sila mag-report? Nung ibinigay nga nila yan, ay hindi pa kandidato si Marcoleta. He is not considered as a candidate under the law. So, sino ang binigyan ng mga donors nung ibinigay ang pera ngayon? Hindi sa kandidato. Sa ilalim ng batas, ang mga magdo-donate ay dapat mag-report kung nagbigay sila sa kandidato. Ay kung hindi pa kandidato si Marcoleta at the time na it was given to him, so anong liability ng mga donors? So, yun ang aking position dyan. Na dahil sa wala pa namang kandidato at that time, so walang po pwede managot. Kung dapat lusot sila lahat. Dapat sila lahat. Oo, lahat Kaya, kasi kung ako yung mga donors, sasabihin ko, may binigay ko yan nung hindi pa siya kandidato. Pag sinabi naman na, pero ginamit daw ni Marcoleta, hindi ko alam kung saan niya ginamit. Binigay ko lang sa kanya yan before the campaign period. And under the law, if kung yung mga acts committed ay
ginawa before the start of the campaign period, hindi pa siya kandidato. Therefore, ang binigyan namin ay hindi kandidato. And therefore, hindi kami liable dahil sa ilalim ng batas, ang liability ng isang donor ay magsisimula kung nagbigay siya sa isang kandidato. Right. Attorney Romy Mac, binabanggit mismo sa aming panayam ni kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mismong tali ang kanilang kamay dahil batas 1985 Constitution pa ang pinag-uusapan tungkol dito. Ang Kongreso po ang ay pasa ang sisi. sinisisi dyan po sa issue po na yan. Talaga ngayon ang malaking problema, dahilan sa wala talaga silang magagawa dahil sa merong ganyang batas na repeal naman sa Republic Act 7166 kung kaugnay ng mga kandidato, pero yung para sa mga donors hindi nagkaroon ng revision. Pagkatapos nagkaroon tayo ng automated election, sa automated election sinasabi na dahil sa advance ang filing ng certificate of candidacy, hindi muna sila ituturing na kandidato hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. Dito ngayon nagkaroon ng malaking problema sa pag-a-apply nitong Marcoleta case. Dahil sa sinabi nga niya, wala akong obligasyon na mag-report dahil sa hindi pa start ng campaign period nung matanggap ko ang nasabing mga donasyon. So talagang lusot na lusot siya doon. Paano naman yung mga donors? Bakit naman sila ang hahabulin? Ay sinasabi din na ang pagbibigay sa isang kandidato ay dapat na i-report. Ay paano sila mag-report? Ay nung magbigay sila, hindi pa naman kandidato si Marcoleta. So dapat yung batas i-apply din in their favor. Opo. Attorney Mac, though ang sinasabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na bagaman hindi po criminally liable si Senador Marcoleta, siya naman po ay maaari pong patawan ng administrative or civil cases. Yung po ba ay sapat ng dahilan para po tuluyan na po siyang absuelto nga po sa criminal liability? Gayong yung mga nagbigay naman ng nag-donate, mukhang maaagrabyado. Baka po yan ay maging president na po, ika nga, sa mga susunod pang eleksyon. Di ba? Well, yung ibang mga batas na applicable dyan ay hindi na it's not within the jurisdiction ng COMELEC. Ibang ahensya na ang mamamahala niya kung sino man, pero hindi na para sa COMELEC yun, Kaya sa ngayon, wala pa tayong magagawa hanggat din nababago yung ating batas. Pero yan ay dapat nalinawing mabuti kasi darating na naman ang bagong halalan natin. Tama. Hindi yung 2020, hindi yung 2028. Hindi yung 2028 na sinasabi ko. Itong barangay election. Yung pa pala isa. Meron pa pala. Meron itong taong ito, sa November 2, 2026, magkakaroon ng barangay election. At kaya ko sinasabing dapat bantayang mabuti kasi itong mga doktrina na itong ginagawa ngayon, applicable na rin sa barangay election. Na pag sila ay nag-file ng certificate of candidacy at hindi pa campaign period, hindi pa rin sila considered as candidate. Yan may bagong desisyon ang Korte Suprema sa bagay na yan. Na kami, nabigla rin kami mga election lawyer, nabigla kami kasi ang pagkakaintindi namin, yung mga no premature campaigning na yan, applicable lamang sa automated election. Pero sa bagong doktrina ng Korte Suprema, ang lumalabas, wala rin premature campaigning sa mga barangay election. Kaya kahit na mag-file sila in advance at hindi pa nagsisimula ang campaign period, pwede sila mag-advertise na mag-advertise. Wow. Katulad din ng mga wala ring liability yun. So, yung mga advertising company, pwede silang mangalap na mga advertisements ng mga kandidatong yan sapagkat hindi pa rin bibilangin ang nasabing gastos ng mga barangay candidates hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. Kaya itong mga bagay na ito dapat din namin mabuti kasi napakalawak nitong barangay na ito. Daang libo ang kandidato rito. Kaya malaking implikasyon ng nasabi mga desisyon ng Korte Suprema at ng COMELEC sa darating na barangay elections. Attorney Romy, maklinawin lang natin, balik ko lang kayong sa kaso ni Senator Marcoleta.
Sa mga gustong humabol sa kanya or ika nga'y magharap ng reklamo, hindi na sa COMELEC, korte na. Hindi, maaari sa korte, ano ha? Sa Suprema. Sinasabi lang, pag nagsinungaling, ano ha? Another Perjury. case yun, ano ha? Perjury, pero Po. that is another game, ano, ball game, na maaari mag-file sa fiscal's office o saan man. Pero yan ibang batas na ang mag-a-apply dyan. Hindi na ang Commission on Elections ang may responsibilidad sa bagay na yan. So doon sa mga nagtatanong, Attorney Romy Mac, kung masususpindi or tuluyang masisibak sa pagkasenador si Senator Marcoleta for that matter, for that issue, wala na to? Wala. Oo, malabo naman yun. Ano? Malabo naman yun. Dahil sa, yun nga yung batas, ano ha? Sabi nga nila, wala tayong magagawa dahil sa yun ang batas. Dapat susundin lamang. Yan ang ginagawa ng COMELEC. Wala tayong magawa. Siguro, all we can do is cry, ano ha? Umiyak na lamang tayo dahil sa mga bagay na ito na mukhang hindi na pag-aralang mabuti ng ating mga mambabatas. Pero attorney, itong mga donors na ito, anong pwedeng gawin nilang legal remedy? Well, sasabihin lang nila na nung ibinigay nga nila yan, ibinigay nila yan sa hindi kandidato. The same argument na ni-raise ni Marcoleta. Ano, At sasabihin lang naman nila ay hindi namin alam kung kailan niya ginamit yan. Hindi namin alam kung anong pera ay yung ginamit niya doon sa kanyang sa kanyang eleksyon. Bagamat nagbigay kami ng ganong kalaking halaga, nung ibinigay namin yan ay hindi pa siya kandidato. Kaya kung yan ay ina-apply nila ang ganyang prinsipyo kay Marcoleta, dapat i-apply din nila sa amin. Siguro maaari sabihin ng mga donors na yan. Susugan ko rin lang ulit yung kanina. No? Bukod sa barangay elections, nakikita mo ba, Attorney Romy Mac, na magagamit din itong ganitong hakbang na ito sa 2028? Ay tiyak na magagamit yan. Ano, ha? Dahil sa haba noong pagitan ng filing of COC and start of the campaign period, ay siyempre kapag hindi pa nag-start ang campaign period ay merong 3 buwan o 4 na buwan na paghihintay bago magsimula ang campaign period. Ay napakalaki ng pwedeng gastusin ng isang kandidato at that particular time na hindi sila magiging liable. Dahil sa nasabi mga doktrinang yang ilabas na ngayon ng Commission on Elections na wala namang magagawa talaga ang COMELEC. With respect sa COMELEC, talaga wala silang magagawa dahil sa yun talaga ang batas. Sige. Kung hahabol naman po ang Kamara at Senado para ayusin ang batas na ito, may panahon pa ba, Attorney Romy Mac? Amyendahan? Kayang-kaya pa yan. Ano? Kayang-kaya pang magawa yan. Ano, dahil sa 2028 pa naman ng election, kaya pwede pa rin ang habulin yan. Ang tanong, gagawin ba nila, Attorney Romy Mac? But yung bagong batas na yun, ay hindi naman mag-a-apply sa kanila kasi hindi naman pwedeng magkaroon retroactive effect ang batas kapag kaya ni criminal case. O mangyayari, kung gagawin man nila, applicable na sa mga susunod pa. Hindi sila tatamaan. Yes, sa mga susunod na mga Safe sila. kakandidato. Aray. Safe sila. Safe sila, safe. Safe ka, pare. Safe ka, pare. Anyway, Tony Romy Mac, baka may karagdagang pang paalala, lalo sa mga botante. At alam mo naman, may barangay election, SK, at saka may 2028. Kayo pong nakakalam sa mga ganyan eh. Go ahead, sir. Attorney. Siyempre, yung ating mga tatakbo sa barangay, may bago tayong batas tungkol sa barangay and SK election. At ang Commission on Elections ay naglabas na ng rules and regulations to implement yung mga bagong batas tungkol sa barangay and SK election. Lalo-lalo na sa mga tatakbo sa pagkasangguniang kabataan. Yan ay binago na. Dati-rati ay halos 3 terms din sila. Ngayon 1 term na lamang sila. Pero lahat ng mga incumbent SK, maaari pa silang tumakbo. Pero yung mga barangay officials na 3 term ng sunod-sunod na nakatakbo, ay hindi na pwede makatakbo sa darating na halalan. May nakatenga pang BARM elections. Oo, may nakatenga pang BARM election. Yan pa nga, Yan baka naman gamitin na naman yan para i-postpone ng barangay election. Yun lang. Masyado namang masakit yun sa ating mga kababayan. Tumaas ang logistic cost sa preparasyon ng BARM dahil sa oil price increase. Oo nga pala. Paano na lang po yan? Oo, tsaka siguro dapat din magkaroon din ng adjustment sa mga campaign expenses ng mga kandidato. Correct. Dahil sa at lalaki rin ang gastos nila.
ilalaki yung gastos. At saka Sigurado para yan. hindi naman, kasi dapat maging realistic na din ang COMELEC at tayong lahat. Dahil sa napakaliit noong halaga na allowable expense nila, 3 piso. Ayan o, magkano 3 piso bawat registered voter ay sa isang tasang kape na lang, ubus na yan. Nako. Siguro dapat magkaroon ng isang urgent bill o isang ang Pangulo na dapat i-increase na agad itong what do you call this, ng allowable expenses para naman hindi magmukhang kasawa-tawa na iyan ang sinasabing allowable pero lahat ng mga report ay mali Hindi naman o kaya sinusunod. puro pagsisinungaling ang sinasubmit nila. Hindi naman nasusunod na yan at talaga namang hindi na masusunod kasi hindi na realistic, lalong-lalo na sa panahon ito na patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa ating bansa. Yung bata nga, bigyan mo 3 piso, ibabalik sa'yo. Oo. hindi malaman kung saan gagamitin Tama. yun. Ha? Kaya dapat siguro pag-aralang mabuti yan ng ating Kongreso at ng Pangulo na magkaroon ng urgent bill na baka pwedeng bago magsimula ang barangay election ay mataasan din yung mga pwedeng gastusin ng mga kandidato. Alright. With that, Attorney Romy Mac, maraming salamat sa pagkakataon and from time to time, maabalahin ka namin lalo Yes, na't no problem. isa ka sa mga maaasahan. Lalong-lalo na darating itong barangay election. Opo, Pero huwag opo. kayong mag-alala kasi may binabalak naman kami ni Dennis na gawin para lalong maging maayos itong education natin para sa darating na barangay and SK election. Magkaroon tayo ng para bang educational program Tama. para mabigyan ng update. I-update lagi natin ang mga taong bayan kaugnay ng darating na barangay election. Yan ang binabalak namin gawin sana namin ni Dennis at pinopropose ko sa kanya para kung maaari araw-araw kahit 5 minutes lang meron tayong update para yan public service ng DWIZ. Tama. Alright. Opo. Thank you so much, Salamat Attorney po. Romy Mac. Ingat po kayo. Good morning. Salamat po. God bless. Maraming salamat Good sa luck inyo. po, good luck. Magandang God bless umaga sa inyo lahat. Alright po mga kabalitan-kabalitaktakan, ang veterano, pinagdidiinan natin veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Romy Mac Macalintal. From senior moments. Senior talaga. Oo, aawitin yun hinalukay pa sa ilalim ng baul. Mga panahon ni na Kuya Winner yan. Yan. Ni Ayayo Pangko. Yan, mga panahon Diba? pa ni Atang de la Rama. Oo. Tsaka ni, sino yung sa Malacanang? Ha? Malacanang natin? Si Gilbert? Wala ko, panahon ni Johnny Midnight. Yun lang. Anong ating mga magigiting na reporter? Sila Ate Sally Yan. Bueno, di ba? At Raul Esperas. Tagana sa panahon. Karga pa lang tayo ng mga magulang natin, naririnig na natin. Nananaga. Nananaga na. Ay nako, ito, yung sa iba pang mga tampok na balita, nagbabalang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain. Dahil sa pagtaas ng freight at transport cost. Ayon sa Agriculture Department, gitna na rin ito ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, nanatili anilang matatag ang supply ng pagkain na aabot pa hanggang Hunyo o Hulyo. Nauna na rin sinabi ng kagawaran noong Pebrero na inaasahang tataas ng mahigit 5% ang supply ng bigas batay na rin sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pasada Balita. Tiniyak naman ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na walang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa loob ng 1 hanggang 2 buwan para sa mga basic at prime commodities po ito. Nilinaw din ni Secretary Roque na hindi price freeze ang ipatutupad bagkus no price increase lamang. Tiniyak naman ng kalihim na papatawa ng karampatang parusa ang mga mahuhuling lalabag sa kautusan. At muling siniguro ni Secretary Roque na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa. But there's no need to hoard at no need rin po magpanik kasi meron tayong sapat na pagkain para sa mga taong no price increase tayo sa basic necessities and prime commodities for the next 30 days and yung ibang produkto po hanggang 60 days. So puno po ang ating mga supermarkets and groceries po ng mga stocks. Umikot ng stocks and inventory, umikot po kami at makikita namin na there is enough food para sa mga tao. So no need to panic and no need to hoard.
kung gusto nyo malaman yung listahan ng basic necessities and prime commodities, nakapaskil po ito sa mga supermarkets and groceries, and nandun rin po sa website at sa social media ng DTI. Yan po tinig ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Paano hindi paano mauubos ang mga produkto? Ang tanong ba, si Wandel may sapat, pambili pa ba? May sapat bang pambili si Wandel? Ano yung, yung arawan ng sweldo, di ba? Pagka hindi nakadiskarte, talaga namang maghahagilap. Talagang puno yun, malamang. Correct. Diba? Walang bumibili. Malamang. Di ba? Iba, puro panic na lang, walang buying. Hanggang ano na lang, tingin-tingin na lang. No? Baga bubusugin nila yung mata Ang nila sa tingin. hinahanap nila yung mga mumurahin na ano. Naman. Oo. Pag nagpunta ka ng supermarket ngayon, hindi yung murang bilihin ang makikita mo. Mapapamura ka. Totoo Sa naman. mahal ng bilihin. Anyway, alam nyo ba na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSOI kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan nating Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, sa bawat taya, may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, maaaring mapilitan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magtaas ng interest rates ng hanggang 175 basis points kung mananatili sa $100 kada bariles ang presyo ng langis. Ayon sa Japan-based think tank na Nomura, bilang malaking energy importer, mas vulnerable ang Pilipinas sa epekto ng patuloy na pagtaas ng global oil prices. Patay sa pagsusuri, posibleng lumagpas sa target na 2 hanggang 4% ang inflation at humina ang purchasing power ng mga Pilipino na makakaapekto sa paggastos. Ipinunto ng Nomura na sa negative scenario, maaaring umabot sa 6% ang policy rate ng BSP at pumalo sa 5.4% ang inflation ngayong taon habang babagal ang paglago ng ekonomiya sa 4.4%. Ipinunto rin ng Nomura na walang sapat na strategic oil reserves ang bansa kahit posibleng makaranas ng kakulangan sa supply kung tatagal pa ang tensyon sa gitnang silangan. Pasada Balita. Sasagawa ng mass transport holiday o tigil pasada sa buong bansa ang ilang transport groups. Pangungunahan ito ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO at National Federation of Transport Cooperatives o NATCO na kumakatawan sa mahigit 165,000 pampublikong sakyan sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Ayon kay ACTO President Libay De Luna, hindi na nila kayang paandarin ang kanilang mga sasakyan dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tiniyak naman ng NFTC na mapayapa at hindi magdudulot ng sagabal ang kanilang tigil pasada. Wala ring road reblocking o protesta na ilulunsad dahil nakatuon lamang anya sa suspensyon ng operasyon at maintenance ng mga sasakyan ang kanilang isasagawang aktibidad. Pasada Balita. Umaabot sa $600 million kada araw ang nawawalang kita sa international visitor spending dahil sa lumalalang sigalot sa Middle East. Ayon sa World Travel and Tourism Council, naapektuhan ng travel demand dahil sa aberya sa air travel, pangamba ng mga turista at limitadong koneksyon sa rehiyon. Sa kabila nito, hindi pa ramdam ang malaking epekto sa Pilipinas. Sa tala ng New NAIA Infrastructure Corporation, tumaas pa sa 5.3% ang passenger volume sa NAIA mula March 1 hanggang March 14
na umabot sa 2 milyong pasahero kumpara noong nakaraang taon. Batay naman sa datos ng isa pang tourist agency, minimal pa lamang ang cancellations mula sa kanilang mga kliyente. Bagamat, inaasahan ang pagtaas ng pamasahe sa eroplano dahil sa problema sa krudo. Ito yung mga early booking, kaya hindi pa nararamdaman. Yung mga susunod na buwan, yun yung mga tingnan natin. Sasakay pa ba? Kung meron pang sasakay sa eroplano. At kung matutupad ba yung pagtitipid sa eroplano? Correct. Pagiging ordinary. Ordinary. Abangan ho natin yan kung magbubukas ho sila ng Ikaw mga... ba, sasakay ka sa eroplano ordinary? Yung walang aircon? kung kailangan mo, paano? Ako kaya hindi. yan? Hindi. At kung pwede bang sumabit? Sumakay ka na lang sa eroplano na pwede sa cargo. Tulad. Samantala, pinayagan na ng Department of Energy ang pansamantalang pag-i-import at paggamit ng Euro 2 petroleum products upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Ito po yung medyo mababang kalidad po ng krudo. Oo, yan po yun. Siyempre, mahalaga at mura. Dapat Yung Euro pataas, yung 91, 94, 95, ang mahal nun. Yun ang mahal. Yun ang mahal eh. Kasi sumasabay tayo sa Euro standard eh. At ayon po kay Energy Secretary Lifestyle Green, saklaw lamang nito ang piling sektor tulad ng mga sasakyang gawa noong 2015. Pababa! Traditional jeep, power plant, generators at industriya ng shipping. Yari pala ako. May Hindi kasi nga yung mga mas matataas na modelo. Pang ano na yun? Pang Euro na yun eh. Euro Talagang 4. ginawa nilang dapat Euro standard ang gagamitin eh. At, Yari yung Bentley mo pare. Pansamantala lamang anya na sabing hakbang at hindi nito papalitan ang umiiral na Euro 4 fuel sa standards. Ayan na yan. Ipinatupad din ng DOE ang mahigpit na patakaran tulad ng hiwalay na imbakan at distribusyon ng Euro 2 at Euro 4 fuels. Gayun din ang obligasyon ng mga kumpanya na mag-abiso at tukuyin kung saan na mga gas station ibebenta po itong mga naturang produkto. Dapat lahat. Bakit ganun? Diba? Secretary, why naman? Oo, dapat lahat ng gasolinahan meron niyang ganyang mas mababang kalidad na mas mura. Kumbaga sa bigas NFA rice. Kasi syempre, Diba? hahanapin ng mga Makakatipid ka. mura. Kung pupunta at dadayuhin mo pa, edi wala rin. Baka abunado ka pa. Kung ang layo-layo pa nung... Yun nga yung sinasabi ko. Ganun din. Dapat sana all. Binibining Secretary Sharon, Lifestyle Change Garin, pakilinaw naman po ito, Madam Secretary, kasi kung halimbawa, kagaya ni Sir Drew, yung kanyang Rolls Royce, taga-Caloocan po ito. Kung yung gasolina na nasa Fairview, layo naman. Paano ka pa pupunta ron? Di ba? Sayang lang yung biyahe mo. Ang mahal pa naman ng gasolina ng Bentley. Oo naman. Rolls Royce. Akang nga yun. Matindi nga yun. Di ba? Oh. Sana 84 horsepower. 84 ba? Sobra ka naman. Di pagbukas pa lang ng makina nun, isang galon na lulunukin mo ng gasolina. Sobra ka naman. Grabe naman. Grabe naman Yung sa Middle East, ano yun? Camel power. Mabilis yun. Mas mabilis yun. Lang mahirap upuan. Oo. May umbok eh. Samantala, good news naman. Umabot na sa mahigit 98,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang nabigyan ng tig 5,000 pisong cash aid sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Ayon sa DSWD, katumbas ito ng 81% ng na-validate na listahan ng mga beneficiary at naging maayos at mabilis sa pamamahagi sa loob ng unang 4 na araw. Sa 18,000 naman ang naitalang hindi pa nakatanggap ng ayuda dahil sa kulang o maling impormasyon at wala sa opisyal na listahan. Gayunman, ikipagtulungan na ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan at mga transport group upang ma-update ang listahan at maisama ang iba pang kwalipikadong driver na unang hindi naisama sa naturang programa. Dear Indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, may mga umuusbong na negatibong ulat dito ha. Na merong iba na kinamatayan na ng ilang mga tricycle driver dahil sa napaka-simpleng pagkakamali sa pangalan, hindi sila pinagkalooban. Kaya nga kanina, di ba, sabi ni Prof. Emmanuel Leco, abay, bilis-bilisan nyo naman. Correct. At saka kung halimbawa, junior lang naman o isang letra lang naman ang diferensya at may magpapatunay naman
na sila talaga yung taong yun, ibigay nyo na po. Please lang, kasi sila yung pangunahing nangangailangan eh. Na po tayo magpadalos Diba? halos at emergency na po Correct. ito. Crisis Tsaka- na nga sinasabi ni At Prof. saka yung isa pa, yung halimbawa kinatawan, halimbawa, anak ko ang nagpunta dahil indisposed ako. Tama ba yung word ko? Indisposed. Yung hindi ako pwedeng pumunta personally. Baka naman may pwedeng ebidensyang pwede nyo ng patulan na ibigay nyo na. Baka naman talagang hindi pwedeng makalabas si tatay or si nanay for that matter at yung anak ang pupunta at may kukulang ebidensya naman at patunay, baka naman pwedeng ibigay nyo na. National ID lang. Di ba? Kasi yung ilan yung nakabasa ko at napanood ko na kinamatayan ng driver dahil lang sa hindi pagtugma. At Diba? ulitin natin pangatlong linggo na po ito nung oil price increase. Hindi naman tayo ikangay pumapanig dun sa pagkakamali. Meron naman kasi talagang nandaraya. Pero kung talagang makikita nyo namang lihitimo na yung dahilan at saka napakasimple naman at pwede namang Huwag na nating huwag pahirapan. na pahirapan. Huwag na. Di ba? Kaya nahihirapan na nga dun sa eh. Magbibigay na nga kayo ng tulong. Papaduduguin nyo pa yung mga tao bago nyo makuha yung tulong. Di ba? Oh. Hintayin nyo pa bang magalit si Sir Drew? Ay, Ikaw na. huwag naman. Ikaw na. Eto pa, kinumpirma naman ni Edison Bong Nebriha, ang hepe ng MMDA Swift Traffic Action Group, na bumaba ng 30,000 ang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila mula Marso 16 hanggang 17. Ayon kay Nebriha, patunay ito na maraming naka-adapt ng mga motoristang taga Metro Manila dahil nakakapaghanap ang mga ito ng alternatibo bukod sa pagmamaneho tulad ng carpooling at pagsakay sa mga public transportation. Hinimok din ng MMDA official ang publiko na kung kaya naman, magbisikleta na lang ang Okay, grabe Magbisikleta na lang patungo sa pupuntahan kung napakalapit lamang nito. We've been encouraging people to take active transportation. Lalong-lalo na kung ang home to work distance mo is less than 10 kilometers. Kaya pong i-bike talaga yan. Marami nagsasabi, hindi masyadong maaning yung kalsada natin, masyadong matraffic, puno-puno ng mga motorsiklo. We've seen the changes now, 30,000 vehicles in 2 days. Nakita po natin yung reduction in volume. And I think bike is an option. Painam din niya para sa publiko na magtulungan upang mapahaba pa ang gamit sa kasalukuyang supply ng langis. Pwede pang share oil, pasa oil, habang nagpapatuloy ang sigalot sa Middle East. I think for now, tayo na mismo ang mag-adjust muna, mag-adapt sa situation. Kasi hindi na po ito usapin ng affordability but availability. Time will come na papag-usapan natin, ilan pa ba bariles ang meron tayo? Yan na po ang papag-usapan natin, hindi na po presyo ng produktong petrolyo. Upon tinig ni MMDA Stag Head Edison Bong Nebriha sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Makinig po kaya, ipinagpaliban ng ilang transport group ang planong malawakang transport strike ngayong araw sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bilang sa mga makatao, grupo na magkakasadapat ng tigil pasada ang FEDUDAP o Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines at ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP. Akda silang makipagpulong sa DOTR at sa LTFRB kasama ang iba pang transport group upang talakayin ang posibleng dagdag pasahe at ayuda para sa mga tsuper. Ayon kay LTAP President Orlando Calando Marquez, pansamantalang inatras ang transport strike upang bigyang daan ng dialogo. Lalo't umaabot na sa mahigit 100 pesos kada litro ang presyo ng kurudo mula sa dating nasa 49 hanggang 55 pesos lamang. Kumpiyansa naman si FEDUDAP Chairman Deo Soto na may posibilidad na aprubahan ang kanilang hiling na 2 pisong dagdag pasahe at 10,000 pisong subsidiya. Pasada Balita. Agpasaklolo na ang isang kumpanya ng sardinas sa pamahalaan upang masolusyonan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo lalo't apektado na ang kanilang operasyon. Ayon sa Mega Prime Foods, naghihingalo na ang kanilang operasyon dahil sa laki ng itinaas ng gastos sa produksyon ng dilatang sardinas
Nangangamba rin ng Mega Prime na posibleng umabot lang ng 2 hanggang 4 na linggo ang kanilang stock na produkto. Sinabi naman ni Mega Prime Foods Chief Growth and Development Officer Marvin Q. Lim na may hirapang sumunod. Tumalima ang kumpanya sa utos ng Department of Trade and Industry na price freeze sa mga produkto nito na isang pangunahing commodity para sa mga mamamayang Pilipino. Anya, pahirapan din ang paghuli ng isda at napakalaki ang kinukonsumong langis ng mga barko. Wala pa rin anyang konkretong plano ang Mega Prime na magtaas ng presyo o magbawas naman ng empleyado. Pasada Balita. Inamin ng isa pang canned food company na sapat pa rin ang supply ng dilatang isda nito, ngunit nakakaapekto ang tensyon sa gitnang silangan sa operasyon nito. Ayon kay Century Pacific Food Executive Vice President COO Gregory Banson, pangunahing problema ng kumpanya ang langis sa pamamahagi o sa distribution cost nito na umaabot sa mahigit 80% ng kabuuang gastos ng kanilang kumpanya. Pagdating naman sa inventory ng mga produkto ng Century Pacific, tiniyak ni Banson na sasapat ang supply nito ng hanggang 45 araw. Gayunman, humihingi na anya ang ilan sa mga supplier ng kumpanya ng dagdag presyo dahil na rin sa epekto ng pagtaas ng halaga ng langis sa supply chain. Abatid na isa ang Century Pacific sa mga kumpanyang nangako sa DTI na hindi magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto. Pasada Balita. Sisilipin na rin ang Kamara ang serye ng oil price hike sa gitna na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ito mismo ang kinumpirma ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kasunod ng sa gitna ng labis na kinikita. Sobrang kinikita ng mga oil company sa gitna nga ng walang prenong price increase. Ayon kay Congressman Chua, ibinebenta ng mga kumpanya ang mga produktong petrolyo na napili bago ang krisis sa mas mataas na presyo. Dahil dito, iminungkahi ni Chua sa pamahalaan na dapat ibalik sa taong bayan ang sobrang kita ng mga oil companies sa pamagitan ng rebates. Susuriin anya ng mababang kapulungan ang issue na ito sa ipatatawag na oversight hearing kung kinakailangan matapos na maghain na ng mga resolusyon ng ilang mambabatas upang silipin ang walang prenong pagmamahal ng krudo. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinangangambahan ang lumalalang kakulangan ng pataba sa buong mundo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Lumilitaw na ang nitrogen fertilizer o urea ang pangunahing apektado sa pagkaantala ng mga shipments sa Strait of Hormuz. At pangalawa rito ang posibleng kakulangan ng phosphate fertilizer na mahalaga sa mga pananim gaya ng soybeans at patatas. Ayon sa mga eksperto, maaari pang lumala ang sitwasyong ganap na maubos na ang mga nakaimbak na supply na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain at dagdag pasanin sa mga magsasaka. Samantala, inaasahang bababa ang paggamit ng phosphate fertilizer sa Amerika dahil sa mataas na presyo nito lalo pat nagmumula sa Middle East. Ang halos kalahati ng supply ng sulfur kaya't anumang aberya sa rehiyon may malaking epekto sa produksyon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patuloy na nakararanas ng malawakang supply outage ang bansang Cuba, power supply outage matapos ang panibagong nationwide blackout nga sa isla. Ayon sa Cuban government, nagkaroon ng total disconnection sa kanilang national power grid na nakaapekto na sa milyong-milyong residente kabilang na sa kabisera ng Havana. Binigyan din pa ng mga otoridad na paunti-unti namang naibabalik ang supply ng kuryente sa ibang lugar pero limitado pa rin ito kaya't ilang planta ang muling pinandar upang makapagbigay ng kuryente sa mga piling lugar at mahalagang pasilidad gaya ng mga ospital. Pangunahing sanhi ng krisis ang kakulangan sa supply pa rin ng langis na ginagamit na panggatong at lumalala pa nila ang sitwasyon dahil sa oil blockade ng Estados Unidos na nagdulot naman ang paghinto ng supply sa Cuba simula pa noong Enero.
Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sports update mula kay Aring Jordan Gutierrez. Naitala ng TNT Tropang 5G ang kanilang unang panalo sa Philippine Basketball Association's Commissioner's Cup matapos talunin ng NLEX Road Warriors sa score na 103-97 na ginanap sa Inares Center. 99-93 ang lamang ng TNT sa loob ng natitirang 8 segundo ng laro. Humabol ng 4-point shot si Robert Bolick para ilapit sa dalawa ang agwat ng score. Ngunit nagresulta ito ng flagrant 1 foul matapos tamaan sa ulo si Calvin Oftana. Samantala na ipasok ni Oftana ang kanyang free throws, kasunod ang isa pa mula kay Scottie Winston para tuluyang selyuhan ang kanilang pagkapanalo. Umakyat na sa 1-1 ang TNT habang bumagsak sa 2-1 ang NLEX. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Pag-usapan po natin ito pong hemophilia. Ang pagdurugo po ngayon ng bulsa. Ay, hindi pala. Iba to. Hindi, iba to. Iba. Matagal bang magdugo ang iyong sugat kahit maliit lamang yan? Nako, baka sign po iyan ng hemophilia. Ang hemophilia po ay isang namamanang sakit kung saan nahihirapan ang dugo na mamuo dahil kulang po ang clotting factors po nito. Ayon sa mga health expert, kadalasang lumilitaw ang mga sintomas nito sa murang edad, bagamat may ilang kaso na nahuhuli ang pagtukoy, kaya't mahalaga ang maagang diagnosis upang maiwasan ang komplikasyon tulad po ng internal bleeding. Ilan sa mga pangunahing sintomas po ng hemophilia ay madalas na pagkaroon ng pasa, pagdurugo sa ihi o dumi, at dugo sa pagdurugo ng mga kasukasuan o joints na maaring magdulot ng pananakit at pamamaga. Kabilang din sa mga palatandaan ang madalas na pagdurugo ng ilong, gilagid at bibig, pati na ang matagal na pagdurugo kahit sa maliliit po na sugat na nangangailangan po ng agaran pong medical attention. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At sa ating balitang showbiz. Okay ba? Nakijump sina Chito Miranda at Gab Chiki ng parokya ni Edgar sa isang amang musikero na nagbabasking sa UP Diliman, Quezon City para maka-raise ng pondo sa medical education ng kanyang anak. Ito'y nag-viral matapos ibahagi ng mismong asawa ni Chito na si Neri Naig Miranda sa social media ang video ng nasabing eksena. Dito inawit ni Chito ang Your Song habang tumutugtog ng gitara si Gab. Pumukaw ng atensyon sa mga manonood at nagkumpulan para panoorin ang impromptu performance. Sa isang punto, ipinakilala ni Chito sa audience ang amang musikero na kinilala ng si Leo Santos matapos niya itong bigyan ng tips sa busker. Pasasalamat naman ni Leo kina Chito at Gab sa ginawang pagtulong nito sa kanya at sa kanyang anak. Uli, mani ng papuri mula sa netizens ang collaboration na ito na umabot sa 2.5 million views. Tunay na ang simpleng pagtulong at musika kayang magbigay at magsilbing inspirasyon sa karamihang nating mga kababayan. Pasada Balita. Sa atin pong good news, nasa 1,000 benepisyaryo ang nabigyan ng tig 5 kilong libreng gulay sa lalawigan po yan ng Laguna bilang bahagi ng isang linggong selebrasyon ng Anilag Level Up 2026. Halos makumpleto ng mga benepisyaryo ang gulay sa Bahay Kubo nang ilarga ang naturang programa sa Laguna Provincial Capital sa Santa Cruz nitong Biyernes, kung saan kabilang sa ipinamahagi ay mga talong, labanos, upo, patola, kamatis, sayote at iba pa. Ayon kay Provincial Agriculturist Dr. Paul Maynard Banayo, nasa 40 farmer cooperatives mula sa iba't ibang bayan sa Laguna ang kanilang inimbitahan upang makiisa sa libreng gulay sa anilag ng pamahalaan. Tiniyak naman ng provincial government ang magpapatuloy na sabing programa sa mga susunod na taon bilang tulong sa mga magsasaka at mga mamamayan sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin, lalo ng pagkain
bunsod ng walang prenong big-time oil price hike. Samantala, naging engrande naman ang pagtatapos ng Anilag Festival nitong Sabado, Marso 21 sa pamagitan ng isang finale concert sa pangunguna ng Filipino rock icon na si Bamboo. Libo-libo ang nakisa sa huling araw ng pagdiriwang na pinangunahan ng provincial government sa ilalim ni Governor Sol Aragones kasama ang Laguna Tourism, Culture, Arts and Trade Office kung saan itinampok ang Mobile Legends Tournament, kauna-unahang All-Star Basketball Game, cheer dance competition at star-studded concert na nagbuklod sa kabataan, local officials at mga artista sa isang makabuluhang pagpapasiklab ng talento, pagkakaisa at inobasyon. Pasada Balita. Tayo umaasa na gagayahin ng iba Sana pang, lahat may gulay. Oo, hindi umaasa tayo na maging ehemplo ito sa mga LGU, lalo na sa mga lalawigan na kung saan maganda yung kanilang ani na matutong ipamahagi ng libre sa mamamayan yung kanilang mga ani. Gulay. Diba? Malaking bagay ang tulong yan. Lalaki ng Oo. Diba? Kumbaga, ang poproblemahin na lang nila yung kanin or bigas, tsaka pansahog. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, malaking bagay ang mga libreng gulay. Diba? Sabi nga nila, ang gulay ay buhay. Wala ba magbibigay ng mga manok, karne, gano'n? Sana meron. Ipanawagan natin sa mga susunod na pagkakataon. Lalo na yung mga poultry capital of the Philippines. Ay, oo. Tsaka yung fish capital of the Philippines. Panawagan natin yan sa mga susunod na Pati araw. bigas, isama nyo na. Sige, iasa na natin lahat sa kanila. Kaya congratulations Demanding, Governor Sol Sol Aragones Aragones and company dahil malaking bagay po yan. Malaking tulong yan sa ating mga kababayan. At kami umaasa nga, again, na yung mga maluluwag namang mga lalawigan, gawin nyo naman. Kaya sundan Anilag ninyo to. kasi ani ng Laguna. Dahil kung hindi rin lang naman kabawasan sa inyong ikangay produksyon, manot kesa mabulok. Oo naman. Kesa itapon o ilagay sa mga kalsada, ipamigay po natin. Tama yan. Alright? At sumayin nyo po ang Monday edition. Ay, Kuyang, may babatiin ka. Ay, oo nga pala. Ngayong araw pala ito, no? Happy birthday kay Miss Evelyn Quiros, ang reporter po ng Malacanang beat reporter po ng Filipino Mirror at ng atin pong sister company. Happy birthday sa lahat sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw. Alright, at sumayin nyo, Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. True na sino? At tabayan ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras! You know! Happy weekend on a Monday. Ingat! Woohoo!